So hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit for another content. And for today's video, yan, pag-uusapan natin itong bagong labas ngayon na smartphone ni Vivo, which is the Vivo Y11D. So tara, pag-usapan natin. So ito si Vivo Y11D ay recently lang lumabas ito sa Philippines, and I think available siya sa iba't ibang mga online platforms. Pero I don't know sa mga physical stores available na siya. Pero kasi para siyang Lazada exclusive lang ngayon. Pero kung interested kayo dito, ilalagay ko po yung link niyan dito sa ating product link. So maganda kasi pag diyan kayo bumili sa product link natin dito sa video natin, mura nyo lang makukuha itong Vivo Y11D. Ang SRP kasi nito, medyo mahal SRP neto for the 4GB 128, parang Samsung na rin ang peg eh. It's 10,000 pesos or 9,999 pesos for the 4GB 128. And for the 4GB 256 is 12,000 pesos or 11,999 pesos. Pero ito magandang balita mga idol, dito sa link natin, ito lalagay ko yung link. Yung buong video natin may link yan. So tap mo yung video, ayan, meron link dyan, or yung link yan dito sa baba ng video natin. I-check nyo na lang mga idol. Mura nyo lang makuha itong Vivo Y11D dahil naka-promo sila ngayon ng 7,000 to 8,000 pesos for the 4GB 128 and 9,008 to 9,000 pesos for the 4GB 256. So wala po itong any ibang RAM. 4GB lang inilagay ni Vivo dito. Parang favorite ni Vivo ang 4GB of RAM na parang mahabol ngayon sa Samsung. So again, dito sa video natin, this is a first impressions review. Kumbaga nagbibigay tayo na sa loobin sa mga bagong labas sa smartphone, yung price specs and availability nila. At ang maganda doon mga idol, mura nyo lang siya makukuha compare sa SRP. Kahit wala pa po yung unit or yung actual unit, pwede tayo magbigay na sa loobin kasi very familiar naman tayo sa mga specifications. And no worries, bibili rin po tayo ng Vivo Y11D. Stay tuned lang mga idol. O unti-untiin po natin ang mga review units natin ngayon 2026. So unahin natin pag-usapan yung specifications ng Vivo Y11D. So binabasa ko pala yung mga overall specs nito. Medyo disappointing sa kanyang SRP. So the screen size is 6.74 inches, HD plus 720p resolution with notch display and a 1200 nits of brightness. So mamaya magbibigay ako first impression sa display na ito. Medyo nadi-disappoint na ako, binabasa ko pa lang. For the operating system, it is powered ng Android 16 with Origin OS 6. And for the processor, wowie. Tinignan ko pa to sa lahat ng site and even doon sa online platform na kung saan natin bibili nito. Legit nga, T7225. Grabe. Magkano SRP nito? 11,000 pesos. T7225. Oh, yun lang. Medyo ayan, mamaya bibigay ko yung ano ko dyan sa loobin ko. T7225 octa-core CPU with a clock speed of 1.8 GHz as a GPU is Mali G52. It has 4GB of RAM, 128GB of internal storage, and 256GB of internal storage. Camera is dual rear camera system with 50MP main and an auxiliary lens. So ito bigay ko lang agad. Parang yung mga popular brands ngayon, paurong ng paurong ang specs sila at pamahal ang smartphone. I don't know why. Ganun talaga. Meron siya stereo speakers na yung volume is up to 200% volume. Dating naman sa battery, ayun, bawin-bawi, 6,500 mAh non-removable battery with 44W fast charging rate. And sa protection, it is protected ng IP65 water and dust resistant. J-Vlog, nalaman nyo na yung price, specs, availability at kung saan kayo bibili ng murang Vivo Y11D. Next is, gusto ko i-share sa inyo yung sa loobin ko or first impressions ko din sa smartphone na to. Again, kahit wala pa po yung smartphone, pwede tayo magbigay ng sa loobin sa mga bagong labas na smartphone, price specs, availability and all. At yun nga, kung gusto nyo ito makuha na mura, dito lang kayo bibili sa ating product link. Nowhere's official store po ni Vivo, yung pagbibilan nyo nyan. Parati kong pinupush na bumili sa online kasi ang mura po at sayang talaga yung pera nyo pag bumili kayo sa mga offline store. Ang laki nung di-discount nyo, ang laki na makukuha nyong diskwento, kumbaga sayang, di ba? At magagamit niya sa mga iba pang paraan, di ba? Alam mo naman tayo mga Filipino, gusto natin talaga maging practical, di ba? Syempre hard-earned money natin yan, doon tayo sa makakamura pero legit. Okay? So marami pa rin ako nakikita sa comment section na skeptical bumili online. Gets ko kayo. Pero again,
sa pagbibili nyo naman sa online, nasa sa inyo yan eh. Kung nagiging mapanuri kayo sa bibilihan nyo, basta sa mga official stores lang. Kaya nandito nga po yung video natin para maging guide sa mga consumers natin makabili ng mura at bagsak presyo ng mga smartphones natin. Itong Vivo Y21D, ang laki na madi-discount nyo sa online kayo bumili. So yun, binabasa ko pala yung specs nito, di ba kanina nagre-react na ako, pero yun, sobrang nakaka-disappoint. Yun na, sabihin ko na agad, nakaka-disappoint ang specs nitong Vivo Y21D. Real talk, overpriced siya for its price. Ito smartphone na to, dapat ang presyo nito 4 to 5,000 pesos lang. Pero ano ba, ewan ko ba kung ano ba, nasa year 2021 ba tayo dahil ganito kamalang mga processor at yung display niya, di ba? And it is not 5G, it's 4G. So maintindihan ko to kung 5G, low spec siya pero 5G. Pero hindi, 4G siya. Una-una pag-usapan natin yung kanyang display. I know hindi siya nakaka-affect sa performance smartphone, pero notch is notch. Notch pa rin. Hanggang ngayon, di pa rin makamove on si Vivo pagdating sa notch display. Screen size and all, IPS LCD displays, all goods, 120Hz and nits of brightness, all goods naman sila. So, sa pagdating sa display qualities, all goods naman. The resolution itself, medyo wow, di ba? HD plus 720p sa ganyang presyo, medyo nakaka-disappoint talaga yan mga idol. It's dapat full HD plus 1080p or beyond 1080p, like 1.5K resolution, pero ayun, maintindihan ko tong 4G, pero basta yung mga specs niya, solid na 4G, parang yung sabihin na natin yung Tecno Camon 50. To be honest, hindi na to nagkakalayo sa SRP, SRP, ang sinasabi ko, hindi siya nagkakalayo ng SRP pagdating sa sa Tecno Camon 50. Kaya ang hirap paglaban na itong Vivo Y21D mga idol, kasi syempre kailangan natin maging real talk, at pagdating sa ibang specs talaga nito, pang budget meal lang siya. Pero yung price niya medyo mataas talaga. Ito na, yung processor. Alam mo, to be honest, ilang site ang tinignan ko muna kasi hindi mo nagano muna ako nag-second opinion muna ako baka kasi nagkamali lang. Hindi, pati doon sa Lazada, sa mismong bibilan nyo, nakalagay doon is Unisoc T7225 ang processor nito. 7225 presyo mo 10K. Oh, yun lang talaga ang nakaka-disappoint dito sa Vivo Y21D. Kahit nasabi mong sale price 7K, ang hirap talaga kasi ang dami pong mga worth it na mga ibang smartphone na meron mas better processor, and even yung iba is 5G pa. Unisoc T7225, even sa Vivo Y05 nga nagrereklamo na ako dyan, at ang price ng Vivo Y05 is 4 to 5,000. T7225 usually dapat nasa 3K yan kasi Unisoc T7250 mas better pa yan. Yun lang ang pinaka major magiging downfall nito, processor. Hindi nila in-effortan. Design and all maganda for the Vivo Y11B. Very eye-catching. Alam niyo naman pag Vivo, yan ang pinaka-favorite ko sa Vivo, design talaga nila. Hands down sa Vivo, sobrang ganda ng mga design nyo. And even dito sa Vivo Y11D, yan ang isang magiging pang-akit nila sa mga consumers, the design and aesthetic. Pero again, hindi ko sinasabi na mabagal totally ang Unisoc T7225. It can do the job, day-to-day tasks, casual things, light gaming, pero for its price, ulitin ko, for its price, hindi po siya bagay. Maraming mas better ulit na processor sa ganitong presyo na doble or triple pa yung speed na mo-offer dito sa smartphone na to. The major disappointing din dito is the RAM itself. 4GB lang ang in-offer niya. Wala man lang second option na 6GB or 8GB of RAM. So 4GB 128 and 4GB 256 lang yung offer ng Vivo Y11D dito sa smartphone na to. To be honest, ang talagang magiging panalo lang dito is the battery. 6500 mAh na removable battery with 45W fast charging rate. So in 1 hour 30 minutes full charge na tong smartphone nyo. Yun ang isang malaking advantage talaga ng Vivo Y11D. Meron siyang makunat na battery at mabilis na charging rate. The IP rating is superb din. Again, hindi siya pwedeng masubmerge sa water dahil hindi naman siya IP67 pataas. Is IP65 water and dust resistant. So pwede siya for navigating, ayan, raindrops, accidental spillage and all, pwede sa ganyan mga senaryo. Ang Vivo Y11D naging 21 tuloy. So parang siguro ano siya, ano tawag dito, affordable version ng Y21D. Hindi, mas mahal pa nga to sa Y21D, to be honest eh. Pero hindi ko talaga may imagine kung saang
babagay talaga itong Y11D ngayon mga idol. So yun mga ka-Jave lang ang ating first impression so far dito sa Vivo Y11D. Kung interested kayo dito sa smartphone na to, again dito lang kayo bibili sa ating product link, mura nyo lang siya makukuha. To be honest, real talk tayo, hindi po bagay yung specification niya even for the sale price and for its SRP, definitely sa big noon. Sana mas bumaba ang presyo ng Y11D, parang yung mga ibang products. Pero kung bumaba man, mas sulit na yan. Kumukuha nyo siya ng 5,000 Gora. Kung 7K, pag-isipan nyo na mabuti dahil medyo hindi ganun kabagay yung kanya processor. Pero syempre, bibili pa rin natin yung i-test pa rin natin siya real time. Kaya abangan nyo na po yung unboxing, review, and game test natin dito sa smartphone.